Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman po ay i-analyze natin ang napili nating best games sa bawat editions ng ginagawa nating Kamatsas Friday Night. Pwede ka pong ma-feature dyan. Sali na, baka ikaw na yung mapili, no? Nasusunod. Unahin po natin sa best game ng first edition natin. Sa bakbakan nila Chester Neil Reyes, kamakailan lamang po ay MVP ng UAAP, Most Valuable Player, champion ng Team UST. At kontra naman sa katsa-champion lang sa ASEAN Plus Blitz na ginanap po sa Osamis na si FIDE Master Alikay Nuri. Kaya wala tayong kabig itulak dito. Parehong mamaw ito mga kamatyas. At nga pala yung poster ko po no, ng Kamatyas 40th Birthday Edition. Bago po tayo magsimula ay ang link po niya nasa comment section below, nakapin lang po. Sunday po yan, November 23. Sali na kayo mga kamatyas. Balato nyo na sa akin yung kaunting panahon nyo. And then tuloy-tuloy pa rin naman yung ating every Friday Kamatyas, no? At 7 p.m. Dalawa po yung link na nasa baba, Kamatyas Friday Night, and then yung ating birthday na isang beses lang po gagawin yan sa loob ng isang taon. Pagbigyan nyo na ako mga kamatyas. Alright! Mamaya, sunod natin ang best game naman ng second edition. Ang ginawa dito ni Chester Neil ay nag-E4, nag-C5 dito si Nuri, Knight C3, ayaw ng open, nag-close Sicilian, Knight C6 at nag-G3. Ganyan talaga ang close eh. Nagpa-fianchetto, Bishop G7, Knight GE2, E6 ang pinili dito ni FM Nuri. Kasi po meron ding formation na nagdi-D6 tapos yung knight ilalagay sa F6 and then castling. Pero kapag nag-E6, pagka ganito po yung knight ilalagay naman sa E7. Kanya-kanyang tipo ng formation yan eh. Nag-castling, knight GE7, D3, nag-D5. Sinalubong na kagad sa sentro at kinapture lang po ni Chester at kinapture din knight F4. Okay? At dito nag-D4. Okay, threat muna sa knight. Ayun, lumabas na po ang novelty dahil nangyari noong 1999 at 2016 ang itinira ay Knight C-D5 dito. Pero bago itong tinira ni Chester Neil, Knight E4, tineret ang Pawn C5, novelty. Nag-B6 dinipensahan at nag-Rook E1, pressure kagad. Siyempre kailangan na pong mag-castling kagad at nag-H4. Ayun, para mag-H5 mamaya. Nag-H6, okay, para tamang duda lang din dito si Nuri na kapag nag-H5 dito, pwedeng tumulak po ng G5 kasi may H6 na. At nag-Bishop dito lang, Bishop B7, ayun, binigyan ng computer engine ng dubious symbol. Dapat daw po ang tira ay A5. Ayan, medyo malalim lang ang tira ng computer, A5 at A4 yan pagka mga ganyang diskarte. Kakain ng space sa queen side. Bishop B7, dumiretso lang ng development at nag-G4. Ayun na. Gusto ka agad ditong pumon-storming ni Reyes at nag-Knight E5. Knight F6 check, nag-sacrifice po ng Knight. Kain and then may capture din doon sa Bishop B7, Rook B8, at nag-Bishop to G2. Kumbaga, nagkaroon dito ng diskarte si Chester Neil na mapasa kamay niya ang strong Bishop pair. Ayan. Iba talaga pagka Bishop pair, dalawang espada yan, ika nga. At nag-Queen D7, tiniret ang pawn sa G4. Hindi pa makain-kain ang libreng pawn sa H4 kasi po may bitin pa sa Knight E5. Queen D7, threat ang pawn G4 at G5 na. Takes, obligadong umatras lang talaga. And nag-Rook E4. Rook E4, ano threat niyan? Okay, so papatong lang ng queen, bubuhay ng isang tore. Ayun. At dito nag-Knight F5, Queen E2, Rook AE8, Rook BE8, and then nag-Rook E1, nag-Knight D6. Yun lang. Medyo na long collides ang tore dito ni Chester at nag-Knight D5. Takes. Maliwanag po na quality down dito at kitang-kita sa evaluation bar, slightly better or lamang talaga dito si FM Nuri. At nag-B5. Ayan po, no? Mukhang gagapang ng pawn na magsi-C4, magdi-D3 o kaya Knight C4. F4, inatake na ang Knight. Pumasok nga. Bishop C1. Ayan, napaka-natural po ng Bishop C1 para ingatan yung Bishop na wag ma-exchange kaagad and at the same time para suportahan yung Pawn B2. Pero dito mga kamatyas,
ang nire-recommenda ng computer ay E5 kagad. Ayan. Okay, E5 kagad. Kasi nga, may malakas na paparating na knight F6 check. Ayun, may nakikita po kung ganun, ano? Kaya iyan ang gusto ng computer. Kung kainin man to, kain, malakas pa rin yung knight na paparating doon. Medyo may something yan. Lalo na yung queen. Kung queen F2, lilipat dyan. Check, imagine niyo po, capture, and then ma-reach yung queen or yung H6 square. May matchas pattern na paparating, no? Oo nga, no? E5 lang ang tira, no? Pero, nag-bishop C1, nag-ingat muna dito si Reyes, knight D6, ayun. Dito po ay binadmoban ang tira na yan. By the way, ang time control po nila ay 3 minutes plus 2 seconds. Yan palagi ang setup natin, no? Naka-time control ng pang World Blitz Chess Championship. Sa mga nag-iisip na, coach, online yan, may dayaan dyan. Mamaya may paliwanag po ako sa inyo, mga kamatsas. Antayin nyo po yon, ha? May paliwanag tayo sa after nating ma-analyze yung mga games na to. Alright. So, knight D6. Dapat daw ang tira ay knight B6. Oo nga, man-neutralize kagad yung knight bago pa maka E5 and knight F6. Tama. Talagang on point itong knight B6 para paalisin kagad yung knight na napakalakas sa gitna. Pero nag-knight D6, queen F3. At dito, Blanderatius ang binigay kay Chester Nail. Ano bang time nila? Ang time po nila, 1 minute and 31 seconds. Pasensya na po ha, maliit yung oras eh. 1 minute and 14 seconds. Lamang pa rin naman si Chester Nail ng oras dito. And dapat daw ang tira is E5 na. Yun na, kasi kailangan talagang napaka-importanting makontrol yung F6 square sa ganito, tapos Queen G4. Ayan, and then Queen H3. Parang ang ganda pa ngang mag King F2, Queen H3. Imagine niyo po, Rook H1 para may malakas na threat kagad pa parating doon sa H-file attack. O, balik tayo. Pero, ang ginawa dito ni Chester Nail ay nag-Queen F3 at dito nag C4. Ayun. Na-miss naman dito ni FM Nuri ang napakagandang tira, mga kamatsas. Pang-puzzle ito. Ano kaya yung na-miss na yun? Ang ganda eh. Talagang diagram, black to play. Find the winning move. Ang ganda. Pero ipag-guess ko sa inyo, mga kamatsas, gawin yung puzzle sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po, mga kamatsas. Ito ang na-miss na tira. Knight takes E4. Ang brilliant. Yan pala. At anong purpose? Pagkakain, syempre, hanging yung knight sa D5. Na dito, obligadong kakapturin ito, may capture dito. Teka muna. Akala ko kakapturin to. Dito muna. Okay. Pag kinapture ito, and then Rook E8. Obligado. May choice naman, di ba? Pwedeng Queen D3. May check kasi dito. Aray ko, ang sakit. Kuha nga pala yung bishop sa C1. Pag nag-Queen F3, ayun, may guhit na ganon. Ayun, kitang-kita ha. So maliwanag, buong-buong quality down dito ang puti. Babagsakin pa yung pawn sa C2. Yan, maigi nakikita natin eh. Ayun pala, no? Okay, balik tayo. Pero nag-C4 dito si FM Nuri and nag-Bishop H3. Ayan na, sinundot ng atake ang Reyna. Umiwas, Queen B7, and according to Stockfish Computer, another bad move. Dapat daw po ang tira ay Queen to D8. Parang pag-iingat lang dito, baka makalundag sa F6, ano? Queen B7, E5, inatake na po yung knight, nag-D3. Nang gulo na dito. Kasi hindi pa naman pwedeng capturein kasi nga nakapin pa naman. C takes D3, C takes D3, and nag-Bishop E3. Sinecure muna dito ni Chester Nail yung baka mamaya makakalikot ng mga check-check pag alis ng knight mamaya. Pero dapat daw ang tira ay Rook D1 na pala. Iwas na sa pin, may tempo threat sa knight, and then next move ay tatagpasin na. Pababagsakin na po yung pawn sa D3. Ayun, ang ganda. Oo nga, no? Yun ang the best na idea. Makailag na kagad. Pero balik tayo. Pagka Bishop E3, talagang sa pagka-irita dito, nairita na dito si FM Nuri, kinapture na po yung pawn sa E5. Takes. Okay. So, may threat sa knight. Chumek. King G7 at nakipag-exchange na ng ganito.
And knight D7. Ay, oo nga. Oo nga. Ayan, may ganyan, no? Double. D2. Bishop takes. Capture, capture. Kaya pala ganito nangyari. Kasi napanood ko po ito. Nung episode 1 po kasi naka-live ako. Nung episode 2, nagloko ang aking OBS software program broadcast. Hindi po ako nakapag-live. Pero sisikapin ko po sa third. Tapos na pala third edition. Sa fourth edition, magla-live po tayo mga kamatsas. Yan. Umiwas dahil naka-check. Bishop F6. Rook E8 papasok. Nag-Bishop D4, tineret muna yung Pawn A7, pero ang pinaka-the best daw po dito ay Bishop C3. Yun nga lang, medyo, kasi may check doon. May pangulit na mga ganun-ganun no? Pero balik tayo sa Bishop D4, ganun pa rin naman po ang threat. May Knight F6 pa rin naman, pero nag-Rook E2. Pag kumain doon, may kain din sa Pawn B2. Nag-Bishop F1 muna, tusok-tusok muna. Nag-Rook D2, obligadong iligtas muna yung isang Knight check. King F8 and Bishop C3 threat. Gumanon and nag-King F2 para makakain na doon. Knight D6 din nipensahan pero another bad move daw uli. Dapat ang tira ay A6. Ayun, suportahan lang yung Pawn B5. Balik tayo sa Knight D6. Bishop E2, Rook H1, Bishop B4, pin, King E7, and nag-Knight E4. Tuluyan na nga pong bumagsak pa ang isang pyesa. Rook H4, kinapture, King E6, and nag-Bishop F3, A5, at nag-Bishop G3. Tineret ang tore, Rook H8, at nag-Knight C3. Threat muna sa pawn, pinush, and nag-Knight D5. Ayan. Ang mabigat kasi dito, yung tatlong minor pieces, napaka-aktibo. Walang isang tubong barado man lang, kaya mabigat talaga. King F5, Bishop F4, Rook E8 checking, D4 coordinated pa. Wala pang makain kahit isa. Rook D5, o Rook D8, sorry, Bishop G2 at dito po ay, ayun, may 9 seconds pa dito yung black pero nag-resign na sa malamang si FM Nuri. Pero ang ganda po ng naging laban nila. Parehong warrior ang mga batang ito. Naabutan ko pa yan dati mga kamatsas. Nung sila'y nagsisimula pa, halos walang kamuwang-muwang sa chess na batang-bata pa. Ngayon po, mas matatangkad na sa akin. Talagang ang bilis ang panahon, ano? At sila po ay very promising na maglilingkod sa ating bansa dahil itong si FM Nuri, kamakailan lamang po ay nag-champion sa ASEAN Plus sa Misamis Occidental. Ang dami niyang grandmaster na pinagpipisak doon. At ito naman pong si Chester Nail, recently katsa-champion lang sa ating 17th edition Kamatsas Rapid. At MVP po ng UAAP. Para mag-MVP ka, mabigat talaga tira mo. Pero wala siyang title mga kamatsas. No? Nagwa-wonder ako, wala siyang title pero pumipisak ng malalakas yan. Ang taas palagi ng rating pagdating sa online. Ngayon naman po, sunod natin ang napili nating best game sa second edition. Ito ay sa bakbakan nila Mr. Basari M. Daud ng Maguindanao versus kilalang kilala na natin, I am Coach Idelfonso Datu. Ayan. Coach ko po dati sa Mapua kaya respetado tayo kay Coach I.M. Datu. At ito pong si Mr. Basari M. Daud at sa kanyang latest username na Pikay, maraming nagulat. Actually, nung first edition sumali din siya naghahataw sa taas. Marami nang nagdududa na, pumipisak ng master. Cheater yan. Gumagamit ng engine yan. Pero may mga suporta, may mga taga Mindanao na nag-message na malakas po talaga yan. Player talaga yan sa Mindanao. Ayan, taga Mindanao po si Mr. Basari M. Daud. Kaya ako'y napabilib kasi talagang legit naman talaga ang tira niya. Hindi po siya nandadaya mga kamatsas. At syempre Coach I.M. Datu, masisilayan uli natin ang kanyang tira. Hindi na siya gano'ng nagkasali sa tournament. Pero this coming 18th edition year-end tournament, pupunta po si Coach I.M. Datu. Sasali siya. Very welcome si Coach. Okay, nag-E4 at nag-Knight F6. Yan talaga pet niya. Alikain's defense Dati na yan. Kilala ko na yan talaga ang favorite niya against E4. Nag-D3. Kumbaga relax lang. Declined Alikain. Kasi ang main line po ng Alikains yung nag-E5, Knight D5, D4, D6, etc. etc. Yan ang theory ng ganyang pormahang Alikains. No, pero dito nag D3 lang sinuportahan, nag C5, parang itsurang Sicilian na rin ano. Knight F3, Knight C6, G3, ayun, at iniuwi
ni Mr. Daoud sa tinatawag na King's Indian Attack. Kia na yan mga kamatsas yung ganyan. At pumormang King's Indian na rin si IM Datu. Bishop G4 pin muna. Medyo parang nanibago ako dito Bookline pa ba yan? Ayun, Bishop G7 ang common, Bishop G4 second line, bookline pa. Bishop G4, Knight BD2, at yan ang novelty mga kamatsas na wala sa libro. H3 ang normal na palagi ang ginagawa dito. Pero dahil nag-Knight BD2, nagkaroon ng chance ang black to play Queen D7 para kontrolin ang square H3 at hindi na maka-H3. By the way, nakalimutan ko po kanina sabihin na ang nag-champion sa first edition ay si Chester Neil Reyes. Okay po. Rook E1, Bishop G7 at nag-C3, castling, Knight F1. Kumbaga kasama pa ito sa pattern ng Kia. Gumaganyan talaga yan. Tapos nag-H4, Knight 1, H2, o kaya nagda-Knight E3 para paalisin kagad ang Bishop. Nag-B5. Very theoretical talaga si Coach Datu. Mag-ano yan? Rook B8, A5, B4, yan talaga ang gapang niyan. Kaulam, kakombinasyon ng diagonal ang paggawa ng eksena sa queenside. Magkaulam yan Knight E3, tiniret ang bishop, kinapture na ang knight, capture, and rook C8. Ayan, bobomba na yan sa queenside. Nag-H3, B4, pressure sa C3, Bishop D2 maintain lang kasi po pagka ito ay nag-push, makukuha ng buong-buo ng black ang D4 square, malulundagan ng knight. Kaya maintain muna yung pawn C3, Knight E8. Parang si Coach Datu pa nga nagturo sa akin ito kung di ako nagkakamali. Yung umiikot yung knight doon. Parang naalala ko siya pa yung nagturo sa akin ito, nasa Mapua kami. Queen E2. Rook B8, ayan, lumipat para ibaling ang pressure dyan. Rook B1, inagapan kagad at nag-Knight C7. Ayun, iikot Ginagawa ko sa block yan Knight C4. Knight C4, okay. To improve the Knight, Knight B5. Ayan na nga po, pinuntahan na yung pawn C3. At nag-Rook EC1, ayun. Medyo may nag-spark kagad sa akin kung bakit naging bad move yan, mga kamatsas. Parang feeling ko kung ako puti dito, mas natural yung Rook BC1. Unang tingin pa lang. Pero dito, nag-Rook C1, capture, capture, ayun na nga po, sabi ko na lumabas, lumanding ang tactical blows na medyo nakakagulat, pero yun talaga ang tactics nun. Pakiguess nyo, pang puzzle, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Knight takes C3. May ganyan na pala. Yan ang nag-spark sa akin kanina. Kasi may connection May tapatan tore na katret, may tempo. Kinapture, syempre capturein mo ng tore and then capture. Nakuha na ng isang pawn. Ayun pa ang control sa B4 and D4. Butas-butas. Nag-H4. Okay, para mag-H5 and then may nakikita rin po kung at some point king H2, Bishop H3, Bishop D4, pressure, H5, and nag-King G7. Ayan, para kontrolin yung H6 square. At nag-King H2, ayan na nga, gagapang na ng Bishop H3, E6 lang, maagang pagsangga. And nag-F4, okay, para baka bubomba sa F5, D5 na. Nag-Knight D2 atras muna, kinapture ang pawn E4, Knight takes E4. Ang gusto ng computer ay D takes E4 lamang. Pero Knight ang pinang-capture, nag-Knight E7. Ayan, ang tira na yan, nakikita ko dito is magmamaneuver going to D5 or F5 hanggang sa, ayun, may control sa E3, ayan, etc. Pero ang gusto ng computer dito ay Rook C8. Bagay na mahirap unawain. Ang hirap Wala ka namang pasabog ng C4, bakit mag-Rook C8? Malalim. Knight E7, balik tayo. Ito gets ko pa may paliwanag pa tayo Knight G5. Ayun. Knight G5. Ano ang plano? Pressure, 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 pressure. Accurate move ay oo nga kaya pala may Knight takes C5. Oo nga pala, pag kinain kasi may ganon, kuha yun. Kahit papaano ay marirelieve dito ng konti, mas okay kumpara sa, na-miss nga yun, Balik tayo, Knight G5, Knight D5, ayun. May
Butas sa C3, nag-bishop H3. Time check tayo, mahaba pa naman oras sila, 1 and 49, 2 and 21. Okay, bishop H3, ayun, nadoblehan po. At nag-queen E1, takes, at nag-H6, knight to E4, GH5, at nag-queen D1. Ayun. Okay, so palag-palag, knight D2 and H4. Okay, kahit pa paano, total, makukuha rin lang, ipangsira na. GH4, King H7, ayan, para yung tore, ilalagay dyan. Queen H5, Queen F7, hamon Queen to Queen, umiwas lang, Rook G8, Knight F3, and the Queen G6. Yan na nga po ang napakalaking panganib na paparating, especially may Queen G3. Nag-Queen E1 to protect the G3 and Bishop E3. Ayun. Pag kinain po kasi may check and then kuha yon, mamamatchas. So may threat pa dito. Tactical player kasi itong si Coach IM Dato eh. Knight G5. Kinain. Bumawi. Yun nga lang may kain. Talagang iba na yung nakapatong kasi. Queen F2 and then ayun na po. Dinaan na po sa yaman ng pyesa. Ika nga. Di ba? Yan ang mga kasabihan eh. Daanin mo na sa yaman. Lamang ka na ng pyesa. Nag A4, King H6, A5, King H5, D4. O pero dahil ito po ay syempre umaasa pa rin dito si Mr. Daud na baka mamaya magkaroon ng mga tricky, stalemate, mga ganon dahil may time pressure din. Yun, gumagano no pag ginain ba, stalemate ba? Hindi naman. Ayun, King H1, Queen, and matchas. Pero ganun pa man mga kamatchas, nakakabilib itong si Mr. Daud, ano? Si Pikay. Ang dami niyang pinipisak ng mga masters, hindi biro. Talaga may tira, may laman ng tira. Kaya nga napaghihinalaan ng ibang nanonood sa live streaming natin. Ano yan? Suspicious cheater yan. Pero legit po, hindi lahat mapaghihinalaan natin. Hindi naman nag-close ang account niya eh. Talagang dire-diretso po. Ayan, sana ay maglaro uli si Mr. Daud sa ating paparating na 4th edition. Alam ko 3rd edition naglaro din siya. Yung 3rd edition po tapos na. Yun nga lang, dahil ngayon po ay Sunday, aabangan pa natin yung Tuesday eh. Tuesday po tayo nag-release ng premyo. Kapag hindi nag-close yung nag-champion, actually, may nag-close ng dalawa sa top eh. 1 and 3 yata yun, kung di ako nagkakamali. Basta something ganun. May nag-close ng dalawa. A-adjust yun, aangat. Kapag po nahuli ng leeches, kinulose ang account, wala na. Out na yun sa premyuhan. At yung mga nasa baba, mag-aangatan yun. Ganun po ang labanan dito sa online. Kaya naglalagay tayo ng at least 3 days verification para padaanin, imbestigahan ni leeches kung talagang yan ba ay legit ba talaga yan. Pag legit, hindi magko-close ang account, bibigyan ng premyo. Kapag nag-close ang account, sorry, tanggal sa prices. Okay po, ganun ang labanan dito. At mataas po ang anti-cheating ng leeches at chess.com ha. Malalaking chess network yan, hindi pwedeng biruin yan. Talagang meron silang anti-cheating team na binibuilt. Kaya pagka paloko-loko dito yung mandadaya ay sorry ka, sarado talaga ang account mo. Okay, congrats po kina Chesternel Reyes, 1st edition champion and 2nd edition champion, Coach IM Idelfonso Datu. At sana po ay maglaro pa kayo na maglaro sa ating mga editions at abangan pa natin yung mga mapipili pa nating mga kapupulutan natin ng aral at mabibigat ang mga tira na mga magbe-best games per editions. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy po ito. Every Friday ito. Sali na po kayo. Ang link ay nasa comment section below. Bukod pa dyan, this coming Sunday, ang ating online chess tournament, 40th birthday ni Kamatyas. Pagbigyan nyo na po ako. Agaw ako ng konting panahon nyo. Registration, very minimal lang mga Kamatyas. Dinagdagan ko po ng premyo ang pa-birthday tournament na ito. 3,000 ang champion, 1,500 ang second, third place 800, and then etc. Top 10 ang may premyo dito. Okay, sali na po kayo nang ma-experience nyo. Enjoy tayo. Naka-live streaming ito sa Sunday. Ayan. Kita-kits mga Kamatyas. 10 AM yon. Maraming salamat po.